Bakit ang tagal mo? Tanong ni Nerissa nang nakabalik na ako. After ko siyang iwan sa kotse niya ay nagmamadali akong bumili ng ingredients, sobrang tapang ko siyang sinabihan ng ganon pero masakit din pala. Masyado kasing maraming linya, nasa last ako kaya natagalan, I reasoned out, it was a lie, ayoko lang na magduda siya sa akin. Okay, she said and stood up, kinuha ko si Reggie mula sa kanya at kinarga ito. Mama, toys, Reggie pointed something kaya napalingon ako. Gusto mo ng toys? I asked, pumunta kami roon at sinilip ang laruan na gusto ng anak ko. Ito ba? Inangat ko ang laruan na robot at napangisi ako nang inagaw niya ito sa akin. Yehi, Reggie happily said, he even clapped his hand after he took the robot toy. Happy na si baby, nagpaalam saglit sa akin si Nerissa dahil may titingnan pa raw siya. Sa totoo lang, hindi na kailangan ng anak ko ng stroller kasi he can walk naman. Natatakot lang ako na palalakarin siya sa labas, dahil masyadong maliit ang batang ito. While waiting for Nerissa, binayaran ko muna ang laruan na gusto ng anak ko, at umupo muna sa may bench ng mall. Sobrang maraming tao talaga ngayon kasi malapit na ang Pasko and my son's birthday is coming. Mama, toys, Reggie said and raised the robot I bought earlier. He was so happy, pinaupo ko kasi siya sa tabi ko at talaga namang sobrang saya ng anak ko sa laruan niya. I am hoping na hindi niya ito pagsasawaan. Yes, toys, I cheered and kissed him on his cheek. Minuto lang yata ang lumipas at bumalik agad si Nerissa na nakasimangot ang mukha. I am worried because something might happen to her. Okay ka lang? Tanong ko nang makaabot na siya sa banda namin. Tumabi ito kay Reggie and looked at me. She was pouting her lips. Wala ng stroller, sambit niya at nilingon ang anak ko na yakap-yakap ang robot. Ang cute mo talaga, nanggigigil na sabi ni Nerissa, at kinuha ang anak ko tsaka nilagay sa kandungan niya. Anong oras na ba? I checked my watch kung anong oras na, sakto namang kumalam ang sikmura ko. It's already 11:30 in the morning, I said at kinuha na ang plastic bag sa gilid ko. Tumayo ako at tiningnan si Nerissa na ngayon ay nilalaro na ang anak ko. Nerissa, kakain muna tayo. Reggie needs to eat, I said. Tumango naman ito at tumayo na. We decided to eat on McDonald's near the Gaisano Mall since ito lang naman na available fast food chain na malapit. Mualbual is abundant in terms of beaches and also Badian actually. Kaya hindi na ako magtataka after so many years, magiging city na itong Mualbual. Palagi kasi itong dinadayuhan ng mga foreigner, especially their beaches, while in Badian, Kawasan Falls is also known as well as Lambog Beach. Kadalasan talaga na magpupunta doon ay mga Koreans. Order mo rin ang sundae. Dagdag ko sa order ko. Nasa tabi ko na ngayon si Reggie while his toy ay nasa table. Oo na, she looked at my son at ninuso ito. Kay Reggie, kakain na ba yan ng McDo? May dala akong food for him, pero okay lang din naman, maarte ang anak ko pagdating sa pagkain pagsasabi ko ng totoo. She sighed and nodded, pumila na ito sa linya, binalingan ko ang anak ko na busy sa pag-inom ng kanyang gatas, pinagmasdan ko muli ang anak ko. Hindi man lang ba makilala ni Nerissa ang anak ko? Carbon copy siya ni Regan. Is it impossible to guess or baka alam na ng kaibigan ko? But then tahimik lang siya. I sighed at hinaplos ang buhok ng anak ko. I'm sorry anak, said it again. Palagi ko na lamang ginagawa ito sa anak ko kapag kami lang dalawa. Palagi akong nanghihingi ng sorry sa kanya, dahil alam ko na hindi ko siya mabibigyan ng kampletong pamilya. Lalaki siya na walang ama na makilanlon, but then, if we were a complete family, sasaya ba kami? Regan family is so powerful, I don't think they will like me for their son, kaya nga tinatago ko ang anak ko mula kay Regan. His family is one of the reason they are powerful and am not. Sakto lang na sobrang gutom ko na ay dumating na rin si Nerissa. I put the tray on the table before she sat on the chair. Ayan, eat na tayo dahil uuwi na tayo, may work pa kasi ako tomorrow kasi, you know, Sir Nate is now the boss, you still remember him? Tanong niya habang inilagay sa table ko ang order ko. Yes, I know him, siya yung kapartner ko sa masquerade ball years ago. Tumango lamang ako at binalingan ang anak. Baby, you want spaghetti? I asked him. Hindi naman ito nagsalita kaya siguro ay okay lang. Sobrang stricto talaga, gusto ko nang lumipat ng kumpanya kung hindi lang malaki magpapasweldo, kwento niya sa akin. Well, Sir Nate from 2 years ago is not like that, palangiti kaya yun. Well, people changed. Ayaw mo bang bumalik doon? She asked. Naghahanap ng secretary si Sir Nate kasi umalis yung last, welcome ka pa rin doon.
Ninuya ko na lamang ang fried chicken ko at napabuntong hininga. Pag-iisipan ko, gusto ko makasama ang anak ko, pero hindi din kami mabubuhay kung hindi ako magtatrabaho. Pero, itutuloy ko pa rin ang sideline ko. Matutuloy pa ba ang pinsan mo? I don't think she can babysit my Reggie since mag-aaral siya. And am also worried na baka mapabayaan niya ang anak ko. Gusto ko kasi na kapag mag-hire ako ng yaya for my son, yung sobrang kilala ko lang at mahilig sa bata, in that way, makakahinga na ako ng maluwag. When we went home, pinapatulog ko agad si Reggie kasi pagpaplanuhan ko pa ang business ko. Ang apartment ni Narissa ay mukha talaga siyang bahay, hindi ko alam kung ilan ang buwanang bayad nito. Pero tutulong ako sa pagbabayad. Ibebenta ko na lang ang mga gawa mo sa ka-office mate ko, offer ni Narissa habang nakatingin sa notebook ko. Nagsusulat kasi ako ng mga recipes for my cupcakes. Sure, I asked, still looking at the notebook. Kinagat ko ang ballpen ko at hindi alam kung ano na ang isusulat. Oo, basta wag lang masyadong mahal dahil magrereklamo mga ka-office mate ko, kuripot ang mga tao roon, napailing na lamang ako. The next day ay iba na naman ang pinag-aabalahan ng anak ko, since may malaking flat screen TV si Narissa ay masaya itong nanonood ng Oggy and the Cockroaches. Napangiti na lamang ako at ipinagpatuloy ang pagwawalis. Mama, want ko broom, broom, biglang sambit ng anak ko nang sinubuan ko siya ng kanin. Lunchtime na kasi ngayon at nagulat na lamang ako nang biglang magsalita si Reggie with action pa. Susubuan ko na ulit sana siya nang umilag ito kaya sa pisngi napunta ang kanin. Anak, saway ko, broom, broom, giit nito at nag-aksyon muli na parang motor. Agad ko namang nagets ang ibig niyang sabihin, gusto mo ng broom, broom? Natatawang tanong ko at nilapag ko sa plato ang kutsara na may kanin pa. Tumango naman ang anak ko at ngumiti, sinimangutan ko siya at kinuha muli ang kutsara, bibilhan kita ng broom, broom, kapag naubos mo ito, ibinuka ko ang bibig ko para naman ay gayahin niya ako. Mama, broom, broom, nagsimula na itong umiyak kaya naman ay agad ko itong kinarga at pinatahan agad. Anak, bibili naman si mama ng broom, broom kapag kakain ka, sambit ko sabay haplos sa buhok niya na may pawis na broom, broom, iyak nito habang binabanggit na naman ang katagang yun. Minsan, medyo naiinis na rin ako dahil sa pag-iba ng ugali nito, pero kailangan ko itong tiisin dahil anak ko naman ito, mahal na mahal ko ito kahit pa medyo pasaway. Nang tumahan na ang anak ko ay niligpit ko na ang aming pinagkainan at hinugasan na. I was about to go to the bathroom nang biglang nagring ang phone ko. Sinilip ko ito at nakita ko na unregistered ang nakalagay. Binuksan ko muna ang pinto ng banyo bago sinagot at inilagay sa tenga. Hello, I opened the faucet at nilagay sa may banda ang balde. Halos mabitawan ko ang phone ko nang marinig ko ang boses. My heart hurt so much as I heard his voice. Is he drunk? Naglalasing siya sa tanghali? Baby, come back to me. That's what he said sa kabilang linya. Sa boses pa lamang ay halatang lasing ito. Pumikit ako at napasapo sa bibig. I missed him, sa totoo lang, pero kinaya kong babaan siya ng tawag. Kinaya ko na hindi na muling pansinin ang tawag niya para kung ganoon, siya na mismo ang lalayo sa akin. Tulala ka dyan, si Narissa nang makauwi na siya galing sa trabaho. Matapos ko kasing babaan ng tawag si Regan, ay paulit-ulit itong tumawag, hindi ko ito sinagot kaya noong last call na niya ay bigla na lamang akong nag-alala. Wala, binalingan ko siya, ang aga mo naman yata, sambit ko nang makita ko siyang hinuhubad na ang sandals niya at inilagay sa may gilid ng pintuan. Oo, maaga ko kasi natapos ang written report, kakapagod nga pero carry lang, napatango na lamang ako. By the way, tulog anak mo, aga naman yata, sabi ni Narissa habang naglalakad patungo sa may refrigerator, siguro para uminom ng tubig. Tumayo ako at sinilip sa kwarto si Reggie, tulog na tulog ito habang yakap-yakap ang robot na binili ko kahapon. Oo, umiiyak kasi yan kanina, sambit ko at nagpunta na rin sa kusina, ngayon kasi ako mag-bake. Magsisimula ka na, tanong nito at tiningnan ang mga nakahilerang kagamitan sa lamesa. Oo, may binili na rin ako ng mga carton para sa delivery, kinuha ko ito at pinakita ang sample sa kanya, nagpagawa ako ng logo, cupcake ito na may letter R sa ibabaw. Wow, business-minded ka naman pala kasi, ako ang unang titikim at tumango naman ako, syempre, siya lang naman ang kasama ko rito ngayon. Sinimulan ko na ang paggawa ng cupcake, hindi siya madali lalo na't kababalik ko lang sa pagbibake, muntik ko nang ang matapan
Hanep, kaka-stress naman pala yan, komento ni Narissa nang mailagay ko na sa oven ang gawa ko. Umupo na lamang ako at nginitian siya, hindi naman. Kung gusto mo talaga, kapag hindi mo gusto ang ginagawa mo, baka hindi masarap ang resulta, makahulugang sabi ko. Haste, o-order ako sa iyo o padadalhan ko lang si mama. Nang mabanggit niya ang mama ay bigla ko tuloy na miss si mama, ano na kaya ang nangyari sa kanya? Okay lang ba siya? Kumain naman ba siya? Hindi na ba siya lasenggera? Huli ko kasing punta ay 3 buwan na ang nakakalipas, ayaw niya pa rin sa akin. Ayaw niya pa rin akong makita, dahil maalala na naman daw niya ang walang kwenta kong ama. Ni minsan, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ni mama sa akin, dahil ang palaging pinapakita niya lang sa akin ay ang galit niya sa akin. Sinasaktan niya ako, physically and emotionally, mas masaklap pa noong sinabihan niya ako na magpakamatay na lang daw ako, para daw giginhawa na ang buhay niya. Hindi ko rin maiwasan ang magalit sa ama ko dahil hindi niya man lang ako sinuportahan. Alam niya kaya na buhay ako? Alam niya kaya na may anak siya rito? Iyon din ang katanungan ko, dahil noong tinanong ko si mama noon ay sinampal niya lang ako bigla, wala akong mapagtanungan tungkol sa papa ko, dahil wala namang nakakakilala. Uy, ano flavor ba? Sambit bigla ni Narissa. She was talking to someone through phone, she looked at me and gestured me to wait. I just nodded at sinilip ang cupcake, while nasa oven pa siya, decided to make an icing para sa ibabaw ng cupcake. Talaga, napatingin muli ako kay Narissa dahil sa lakas ng boses niya. Sige sure balls yan ha, huwag bawiin, papakulam kita, bago ibinaba ang phone. Excited na lumapit sa akin si Narissa at napatalon-talon. OMG, may first customer ka na, anunsyo niya, nanlaki naman ang mata ko. Kasi yung ka-office mate ko, birthday niya bukas at need niya ng cupcake, mabuti at tumawag siya sa akin kaya ikaw agad ang sinuggest ko. Umawang ang labi ko, pero baka hindi maganda ang kinalabasan, may pag-aalinlangan sa boses ko. Tinampal naman niya ang braso ko, sus, puro ka negative dyan, isipin mo na lang na para kay Reggie to. Napangiti na lamang ako at tumango, napatapos ang cupcake na ang flavor ay chocolate with sprinkles mga 9:00 na ng gabi. Ako na lamang magdadala niyan sa opisina niya, matulog na tayo, inaantok na ako at humikab pa pagkatapos. Mauna ka na, may tatapusin pa ko, I am referring to the new recipes na gagawin ko, sige, good night. Good night, kinuha ko ang notebook ko at nagsisimula na tanging ang ilaw na lamang dito sa may dining area ang nakabukas. Dahil tulog na nga si Narissa at ang anak ko, I was busy listing new recipes and flavors when my phone suddenly rang. Napatigil ako sa pagsusulat. Sinilip ang tumatawag. Napasinghap ako at napatingin sa orasan. This oras na ng gabi, why is he calling at this hour? Nagdadalawang isip pa ako kung sasagutin ko ba ito o hindi, pero nang bumalik na naman ito sa pagtawag ay sinagot ko ito. Ay hindi ako nagsalita, I was just waiting for him to say a word. But instead of him, ibang boses ang narinig ko, it was from a stranger. Hello, ikaw ba si Miss Baby? Tanong ng nasa kabilang linya. Agad-agad naman akong namula sonorinig, bakit yun pa rin ba ang nakalagay sa contact number ni Regan? Napakagat na lamang ako sa aking labi, at hindi maiwasan ang mahiya. Yes, bakit? I asked hesitantly. Ma'am, nakatulog po kasi si Sir dito sa bar namin. Kaninang tanghali pa ito rito, at dahil ikaw ang last na kinontak niya kaya naman ay ikaw ang kinontak namin. Pwede po bang pakikuha si Sir dito sa bar? Kasi malapit na kaming magsasara. Yes, I said and closed my eyes. Sige ma'am, salamat po at sorry sa abala, the man said before he ended the call. I immediately went to our room, at nagbihis ng jacket dahil sobrang lamig sa labas, mabuti na lamang at may bus pa sa ganitong oras, kaya naman ay series bus na lamang ang sinakyan ko patungo sa Mualboal. 20 minutes bago ako nakarating sa bar na tinext ng lalaki sa akin kanina. Nakita ko na magsasara na nga ito, kaya agad-agad akong pumasok sa loob at hinanap si Regan. Ma'am, ikaw po ba si Baby? Inosenteng tanong ng lalaki, mukhang siya ang kausap ko kanina. Nasaan po siya? Tanong ko, iniwasan ang tanong, baka mas lalo lamang akong mahihiya, that's our endearment. Nandoon po at sinamahan niya ako patungo sa kinaroroonan ni Regan. My heart hurt when saw his situation. He is sleeping peacefully, but then when I saw some bottle on his surroundings, napagtanto ko na marami na siyang nainom. Where is his wife? I tapped his shoulder. Regan, gising, inalag-alog ko pa ang balikat.
but then no response, tulog na tulog ito. Regan, gising na. Magsasarado na ang bar, said again at inalog-alog muli ang balikat. Haste, uuwi na tayo, sambit ko at hinanap ang susi ng kotse niya. I know he can't drive because of his condition. Baby, mahinang sambit nito nang nikamulat na ang mata nito. Parang pinipiga ang puso ko nang marinig ko yun, bakit ba kasi? I tried to act normal in front of him, iuuwi na kita, ibigay mo sa akin ang susi, sambit ko at nag-iwas ng tingin. Pero napasinghap ako nang bigla niyang hinawakan ang kanang kamay ko at hinalik-halikan ito. I am now free, he whispered, I am totally annulled, why can't I have you yet? Nanubig na ang mata ko dahil sa narinig, is he telling the truth? Kahit ba hindi na siya kasal, dapat ba nasasaya ako? Dapat ba nababalik ako sa kanya dahil lang sa libre na siya? No, I don't want to go back with him, I can't imagine myself being happy with him. Nagsimula kami sa kasalanan, I should make my life better, I should learn how to value myself. Uuwi na tayo, at pilit ko siyang itinayo, I love you, natigilan ako, and even if it hurts so much, I will never set you free, that was the last thing he said